magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Angel Pahileto, ang inyong kaagapay tungo sa positibong pagbabago. Mga kabaryo, ihanda na po natin ang ating merienda. Mainit na kape at nilagang saging o balinghoy. Naku po, napakasarap naman po. Sana na po, sa isang oras na naman ang huntahan. Ang paksa po natin ngayong hapon ay tungkol sa isang proyektong pangkalikasan ng mga taga-barangay ni Nantok West dyan sa Amadeo, Cavite. Ang pangalan po ng kanilang proyekto ay Botezario at Bakal. Layunin po ng nasabing proyekto ang maiwasan na magkaroon ng dagat ng basura. Upang lubos na maunawaan ang kanilang proyekto, tumungo po tayo noong nakaraang Lunes sa Dasmariñas, Cavite upang makapanayam si Binibining Myla Valencia. Mga kabaryo, si Binibining Myla po ay isang community organizer ng De La Salle Health Sciences Institute sa Dasmariñas, Cavite, na siyang gumabay sa mga taga-Minantok West upang maipatupad ang kanilang proyektong pangkalikasan. Ating pong pakinggan ang panayam natin sa kanya para po matuklasan natin kung paano nalutas ng mga taga-barangay ang kanilang problema sa basura. Isang magandang umaga sa iyo, Miss Myla. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Si Miss Myla po ay isang community organizer ng La Salle. Ipaliwanag niyo po kung anong inyong tungkulin bilang community organizer. Bilang isang community organizer, kami naka-attend sa isang particular na barangay at ito po, kumukuha kami ng mga representante ng isang barangay doon, miyembro, at sinasanay namin sila, kung sa gayon, sila yung mamuno o manguna din sa barangay. Katulad nun, ang sakop na pinamumunuan namin ay nakafocus lang dun sa pangkalusugan. Okay po. So, sa nitong nakaraang mga taon, ilang taon na po pala muna kayo sa La Salle ng community organizer? Bali, 7 years na akong Okay. So, sa 7 taon po yun, sa 7 years, saan po kayo nakatalagang barangay sa Cavite? Sa barangay Nantok West, Amadeo, Cavite. Ito po yung kung saan maraming kape po, ano? Diba? Tapos, ano po yung, kamusta naman po yung naging pag-organisa sa barangay ni Nantok West? Noong una, kasi syempre ang mga tao doon, hindi naman sila sanay lang yung naghahawak ng isang organisasyon. Sinanay muna namin sila sa mga pamumuno, tapos kumbaga, may mga kategorya yung bawat tao doon. Yung representative, yung una is master leader, sila manguna doon sa isang proyekto, tapos yung researcher naman, ito yung sa pananiliksik kung ano yung mga programa na pwede natin nilang gawin doon sa barangay. At meron din yung barangay health workers, sila yung nakatuon doon sa pangkalusugan at peto ng barangay. So, kasi po ngayong araw, ang paksa natin ay tungkol sa mga programa sa pangkalikasan. Balita po namin na nagkaroon ng isang proyekto, ang samahan sa barangay ni Nantok West na kaugnay ng kalikasan. Maaari niyo po bang ibahagi sa aming lahat kung ano ang programang ito, o proyektong ito? Kasi, bali, ang organisasyon nila kasi, may tatlong komitiyan. Okay. Kasi, sabi ko nga, di ba, focus sila dun sa pangkalusugan. Ang una issue sa food security, security sa pagkain. Tapos yung isa ay sa kapaligiran. Alam naman natin na ang kapaligiran, isa rin ito sa aspeto na nakaka-apekto sa kalusugan ng tao. At yung pangatlo ay yung sa health system. So, yung sa environmental, ito yung sa kapaligiran, una mo na kasi ginawa ng opisina, nagkaroon sila ng lakbay-aral. Sila po ay nagpunta sa isang ahensya na kumbaga tumutukoy sa mga pagbubukod-bukod o kung paano nila minamanage yung pinamamahalaan yung basura na kumbaga kumikita at the same time yung tawag dito may kapakinabangan sa kalikasan. Kumbaga hindi nakakasira
nila. Kasi base dun sa kasi diba sabi sa inyo, sinasabi natin ng tao ng statistics. Pananalisis, nag-survey sila. Nag-survey sila. Based sa survey nila, kung ano yung ginagawa nila sa kanilang basura, karamihan doon ang lumabas ay sinusunog, tapos yung iba ay tinatapon sa mga ilat. Ngayon, doon sa pag-aaral ng grupo, na ito nakakasama sa kalikasan at itinsin sa kalusugan. So, ngayon, yung isang napuntahan nilang lugar, gumagamit ng tinatawag nilang MRF, yung Materials Recovery Facility. So, doon sila kumuha ng idea kung paano sila aayusin yung kanilang basura. So, una, humingi sila ng tulong. Bilang ako, community organizer, Liya, tinulungan ko sila kung kaninong ahensya sila pwedeng lumapit. Kasi siyempre, kailangan din nila ng konting selula. Kung paano bubukod-bukurin yung kanilang basura. So, nakipag-coordinate kami sa isang ahensya. So, yung ahensyang ito ay ang Cavite Green Consortium. Yan. So, itong ahensya ang gumabay sa kapit-kamay sa pagkakaisa sa kalusugan na yung pangalan po ng organisasyon ng Minantok West. So, ano po yung pangalan ng proyekto na pangkalikasan na kanilang nabuo? Ito yung bote, garyo, bakal, na ang tema nito ay itong mga cluster representatives natin. Sila yung namili ng basura sa bawat bahayan. Pero bago sila mamili, dumaan mo na yung sa iba't ibang proseso. Una nga yung nag-seminar sila. Tapos, kaagapay nila ang barangay council. Kasi siyempre, mahirap naman na ang isang organisasyon, kailangan na merong kaagapay na batas. Kasi ba mahirap na magpatupad kung wala kang kasulatan na tama. So, ang suporta ng barangay council noon, gumawa sila ng ordinansa tungkol dun sa basura. Na katulad nun, sila nga ang mamimili ng basura. So, pinagbawal ng barangay council na pumasok yung mga padalabas na mga mambobote. Para kumbaga wala na silang kompetensya, sila lang mismo ang kasi bago pa din yung magkaroon ng pamimili, action na pamimili, nagkaroon sila ng pulong-pulutong, yung sector meeting, yung tinatawag na tinuruan din yung mga bahayan kung paano maghiwa-hiwalay ng basura. Mahirap naman mamimili na sama-sama. Matrabaho pa yun, baka medyo delikado din, baka may mga bagay na matatalim o kaya nakakahawa. Katulad na yung mga nabubulok, kasi part ng kanilang isang committee, yung sa food security, yung pagtatanim, yung mga nabubulok, doon naman ginagamit ang pataba ng kanilang isda. So, ano-ano yung ilang halimbawa ng mga basura na kinukolekta nila? Ito yung mga, mantika. Pwede na mantika. Alam mo naman sa barangay, mahilig sa inom-inom, yung mga bote ng gin. Tapos, yung mga papel. Tapos, yung mga sira-sira nilang mga tawag dito, appliances, yung mga ganon. Yung mga plastic nila, kasama din ba? Hindi nila kasama na yun kasi sa junk shop, tawag dito, hindi kasama binibili yun. So, ang part ng kanilang samahan is, di ba meron tayong tinatawag na reuse? Reduce, recycle, So, yun yung isa sa natutunan nila sa seminar. So, yun yung itinasa nila sa barangay na kung maaari. Kung halimbawa yung mga sandbag na pag namimili sila, kasi hindi naman maiwasan na meron ng plastic, ginagawa nila para makatipid, huhukasan nila yun para at the same time, pag mamimili, yun pa rin yung gagawin nila.
nare-reduce. Kumbaga, kasi nagagamit. Yung junk shop po na nabanggit nyo kanina, yung nagturo sa kanila kung paano, kung ano yung mga basura, ito rin po ba yung kumukolekta ng basura ng barangay? Kumbaga, yung tracking, Oo. yun mismo ang pumupunta sa barangay. So, hindi na nahihirapan yung organisasyon na pumunta pa ng bayan, dadalhin pa yung mga basura.